Amen. Kaya po mga minamahal, kapag ang tao o ang Kristiyano nagtiwala sa hirap, nagdadala ng pagpapala. Amen. Kaya marami po tayong mga mananampalataya rito, po mga minamahal, dumaan sila sa paglilinis, dumaan sila sa pagsubok, ngunit ang laging nasa isip po nila, yung gantimpala ng pangako ng Diyos sa buhay po nila. Na kapag sila'y tumigil, sa panahon ng pagsubok, hindi sila magpapatuloy, hindi nila makakamtan yung langit na pangako ng Diyos. Yun po ang katotohanan. Amen. Kaya, bago po natin matanggap yung gantimpala ng Diyos sa langit at buhay na walang gan, kaya sabi ng banal na kasulatan, ipagtatrabaho po natin ang ating kaligtasan na may takot at panginginig. Ibig sabihin po mga minamahal, kahit maraming panunukso na ginagawa ng kaaway, still, na sumusunod po tayo sa kalooban ng Diyos dahil mayroong pangako ng Diyos na pagpapala. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya po mga minamahal, kung may pagsubok, tuloy lang na gumawa sa kalooban ng Diyos. Matthew chapter 24 verse 13, ang magpatuloy hanggang sa dulo, ang magpatuloy hanggang sa wakas, sila lang ang maliligtas. Sa panahon ngayon, ang kaguluhan sa ibang bansa, yung mga nagaganap ng kaguluhan, yan po mga ang mga sinyalis na nalalapit na yung ating katubusan. Amen? Yung mga digmaan na nagaganap, hindi lang mga digmaan, mga sakuna, mga trahedya, nung naalala po niyo naglindol, yung lindol po mga minaman na nangyari, kaganapan na nagdaang taon, hindi na nagkakamali. Sabi ayon sa balita, ang paglindol ay araw-araw, sabi nila. Ang digmaan ngayon, hindi matigil-tigil. Kakaiba na yung panahon na nagaganap nangyari ngayon, yan po ay maliwanag pa sa sikat ng araw na malapit na ang tagumpay. Everybody, praise the Lord. Malapit na po natin makamtan yung gantimpala ng Diyos na ipinangako sa bawat isa sa atin na tapat na sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Kaya kahit may pagsubok, huwag mong tignan ang pagsubok, tignan mo yung gantimpala na tatanggapin mo mula sa Diyos. Everybody, praise the Lord. Amen. Kaya po mga minamang, sabi po nila, huwag mong tignan ang pagsubok. Ngunit po mga minamahal, sabi ng ilan, huwag mong tignan ang pagsubok, ngunit pwede mong tignan ang pagsubok bilang oportunidad para lumago. Everybody shall praise the Lord. Amen. Nagtagumpay po tayo sa pagsubok, hindi sa ganang ating sarili, kundi sa ganang Diyos. Nung tayo pinasa pa ng pagsubok, walang ibang tumulong sa atin, gumabay sa atin, pumatubay sa atin, pinanghawakan po tayo, kaya tayo nagtagumpay sa tulong ng ating dear Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya kahit na mayroong pagsubok, manatili ng tapat kahit mahirap. Kaya ibang mga mananampalataya na tapat na sumunod sa kalooban ng Diyos, magaan ang kanilang pamumuhay. Dahil handa silang sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung ibang mga Kristiyano, nahihirapan po sila kapag may pagsubok na kanila pong naranasan sa buhay po nila, parang hindi na sila makagulapay. Ayaw na nilang ihakbang ang kanilang pong paa patungo sa banal na gawain ng Diyos. Subalit yung mga mananampalataya, napakarami ito. Yung mga mananampalataya, habang nakakaranas po sila ng kapiranggot na pagsubok, tuwang-tuwa po sila. Bakit? Naging kabahagi lamang po tayo sa dinanas ng ating dear Jesus na sakripisyo para tayo po mga minamahal maging kabahagi. Yan po ay palatandaan na tayo po ay tunay na tapat na umiibig sa Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya po mga minamahal, ang pagsubok na atin narasan minsan, yan po ay panandalian lamang po yan. Hindi na mahabang buhay na tayo po daranas sa pagsubok, kundi minsan dumarating po yan. Hindi naman araw-araw may pagsubok, kundi kung bibilangin po natin yung pagsubok na dumarating sa buhay po natin, kapiranggot lamang yan, ikumpara sa pagpapala na natatanggap po natin sa bawat araw na lumilipas. At magsabing amen. Pagising mo sa umaga, malakas ka, malusog ka, wala kang sakit at karamdaman, isang napakalaking pagpapala na yan mula sa Diyos. Bakit? Marami po tayo mga kaubayan.
Habang sila pinatutulog, paggising nila sa umaga, nasa hospital na po sila. Bakit walang Diyos na nag-iingat sa kanila? Tayo po mga minamahal, paggising po natin sa umaga, nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat dahil malaking pagpapala na po yan. Pag alis po natin sa tahanan, nakauwi ka na maluwalhati, isang napakalaking pagpapala yan. Maraming mga tao ngayon, pag alisin sa tahanan, hindi sila nakabalik ng buhay. Bakit? Walang protection mula sa Diyos. Samantalang tayo, laging may pagpapala sapagat tapat ang Diyos nangako sa atin na sa pagpapala kita ay pagpapalain. Palakpakan po natin ating Diyos Jesus. Amen. Kaya po mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, Hebrews chapter 6, verse 10, na hindi liko upang limutin niya ang ating mga gawa na ipinakita sa kanyang pangalan. Kaya sa talatang ito po mga minamahal, pinapakita dito na ang Diyos ay makatarungan. At hindi nakakalimot sa ating paglilingkod at pagsisikap na ginagawa sa Kanya. Kaya nakikita ng Diyos ang ating pagsusumikap na maglingkod sa Kanya. Kahit may pagsubok ka, hindi mo inaalintanin yung pagsubok. Kahit may kahirapan, may problema, o na pamang bagay na kinakaharap po, ang mahalaga, paano mo gawin ang kalooban ng Diyos kahit may pagsubok. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya mapalad po tayo po mga minamahal na nagtitiwala lubos sa ating pinakamahal na Panginoon. Kahit may pagsubok, alam po natin tayo magtatagumpay dahil nariyan ang makapangyarihang kamay ng Diyos na tutulong, aalalay upang tayo pong lahat ay magtagumpay. Palakpakan po natin ang ating Diyos Jesus. Number 3 na po tayo. Trusting God glorifies Him and brings reward. May gantimpala ang pagtitiwala na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Matthew chapter 5 verse 16. Mateo 5:16, lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Amen. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos, nakita ng iba ang kanyang kabutihan sa iyong buhay. Naalala po niyo yung patutuo ng kapatiran po natin, isang kasambahay. Dahil siya po'y kasambahay, nagluluto ng ulam tuwing umaga, tanghali, hapon, gabi. Bago siya po magluto, pupunta sa palengke, mamalingki ng kanila pong uulamin ng kanyang mahal na amo. Tuwing siya po'y namamalingki po mga minamahal, dahil beloved sisters po natin ito, lagi nakapalda. May kabanalan. Habang siya po'y namamalingki po mga minamahal, paulit-ulit, napansin ng tindera, na itanong niya, anong grupo ng pananampalataya kayo? Sinalita ng ating mahal na kapatid, taga Jesus Miracle Crusade International Ministry ako. Ibig sabihin po mga minamahal, ang mga tao na nakapaligid sa atin, laging nakatingin po sila. Kung tayo po ba mga minamahal ay nagiging pagpapala sa iba. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung tayo po naging pagpapala sa iba, kunting pangungusap mo lang sa kanila, may hipo ang kanilang puso para lumapit at maglingkod sa ating Diyos sa pinaglilingkuran. Everybody shout, praise the Lord. Katulad po kanina po mga minamahal, bago mag-umpisa ang ating balay na gawain, ang ating mahal na kapatid, ang kanya po nahayuan, nakaraang linggo pa po mga hindi po kami natuloy kanina, sabi ko, puntahan natin. Dahil napakaraming kaluluwa ngayon nangangailangan ng kaligtasan. Sabi ko, ang mga kasama, may mga duties po sila po mga na-assign po sila at wala pong kasama. Sabi ko, hindi sagabal hadlang yung walang kasama para hindi natin puntahan yung iyong nahayuan. Everybody shout, praise the Lord. Sa madaling sabi, pinuntahan po namin. Alam po ninyo po mga minama, sa aking pagpupunta roon, tuwang-tuwa sila. Galak na galak sila. Doon sa Paraiso po iyon. Sabi ko, 1998, nagsimula ang balay na gawain dito sa Paraiso. Sabi ko, nagulat sila. Matagal na pala ang balay na gawain na ito, nag-umpisa sa Paraiso, sa kanilang lugar, wala silang kamalay-malay. Sabi ko, panahon na para kayo maglingkod lahat sa atin, dear Jesus. Tuwang-tuwa sila. Tapos na kami roon, galak na galak sila. Nangako sila na sa araw linggo, dadalo sila. Akala ko tapos na, mayroon pa pala po mga minamahal, pinuntahan po namin yung kanyang kamag-anak. Konting sharing ng gospel, pinatanggap po sila. Tuwang-tuwa sila po mga minamahal. Kaya sabi ng banal na kasulatan,
gumawa ka ayon sa kalooban ng Diyos, hindi nawawalan sa isayang, kundi may gantimpala mula sa ating Diyos Jesus. May reward. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya po mga kami namahal, tayong lahat ng mga mananampalataya, huwag po natin bilangin yung ating ginagawang paglilingkod sa Diyos. Yung ginagawa po natin mabuti sa harapan ng Diyos dahil mayroong gantimpala. Habang ikaw gumagawa ng gumagawa, lubos kang pagpapalain ng ating pinakamahal na Panginoon Yesus. Amen. Kaya po mga minamahal, tayong lahat ng mga mananampalataya na kilala naglilingkod sa buhay ng Diyos, mamuhay na may integridad at pananampalataya. Kapag sinabing mamuhay ng may pananampalataya, ay isang paanyaya na ang buhay ng isang tao ay dapat nakaugat sa katapatan sa Diyos at sa tama sa paningin ng tao at ng Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi ng Proverbs chapter 20 verse 7, the just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. Ibig sabihin sa talatang ito po mga na aking sinalita, ang taong may integridad ay pinagpapala at nagiiwan ng magandang halimbawa sa susunod na henerasyon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya po mga minama, napakapalad po natin lahat sapagkat may mga ating mga magulang sa Panginoon na ginamit sa ating kaligtasan. Katuwang ang mga beloved children, ang mga beloved workers, beloved ordained preachers, beloved preachers, lahat ng mga naunang mananampalataya, sila po'y naging katuwang para maipalaganap ang salita ng Diyos, hindi lamang dito sa bansang Pilipinas, kundi sa buong daigdig, upang marami ang mga kaluluwa na makalapit, maglingkod, susunod sa kalooban ng Diyos upang magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Tayong lahat ng mga mananampalataya na nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, patuloy rin po tayong gumawa ng mabuti, isang magandang halimbawa na ipakita po natin, hindi lang sa tao, kundi higit sa lahat makita ng ating dearest Jesus. Kaya po mga minama, yung ating pag-alaala na lagi po natin sinasabi, inaalala po natin ang ating mga magulang sa Panginoon. Kung yung mga heroes of the Bible, inaalala po natin sila, hindi po natin sila nakasama. Hindi po natin nakita yung kanilang ginawang paglilingkod sa Diyos. Inaalala po natin, lalo higit ang ating mga magulang sa Panginoon. Nakita po natin ang magandang halimbawa na dapat po natin tularan upang tayo makasigurado sa ating kaligtasan mula sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi naman kawalan sa atin o ating alalahanin ang kinilawang sakripisyo at katuruan na itinuro sa atin. Dahil ang katotohanan po mga minamal, kung walang ating mga magulang sa Panginoon na nagturo ng buong katotohanan, hindi naman natin malaman yung kalooban ng Diyos. Yung po ang katotohanan. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Hindi naman malaking kawalan sa atin yung alalahanin, ang mga mabuting turo at aral, dahil totoo naman na nakasama po natin. Sa maiksing panahon, mga kapatiran po natin ng mga baguhan, maaaring hindi na po nila naabutan ng ating mga magulang sa Panginoon. Subalit, sa tuwing tayo po ay nagsasalita sa banal na pulpitong ito, ganito pala nag-umpisa ang banal na gawain na ito. Nagsimula sa 2 sambahayan, nagtuloy-tuloy ang kanilang pong pagtupad ng kanilang tungkulin ng ating mga magulang sa Panginoon. Ang naging resulta, lumaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo, maraming kaluluwa ang lubos sa pinagpala, at isa po tayo roon na nagtatamasa ng pagpapala mula sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating dearest Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kaya po mga minamahal, tayong lahat ng mga mananampalataya na lubos sa pinagpala ng ating dearest Jesus, tayong lahat ay magkusa na sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa ating pagsunod, hindi po tayo napipilitan. Hindi katulad ng ibang mga Kristiyano, kinakailangan pang pukpukin, kinakailangan pang sila po mga pagsalitain na dumalo ka brad, magpuri ka brad, makinig ka ng salita ng Diyos. Di ba? Ngunit hindi na po dapat, ganun po mga kami, dapat may kusa na po tayo na gawin ang kalooban ng Diyos dahil sapat na ang katuruan na itinuro ng ating mga magulang sa Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Number 4 na po tayo. The greatest reward is eternal life. Ang pinakadakilang gantimpala ay ang buhay na walang hanggan. Romans chapter 6,
verse 23. Amen. Ito po sinasabi sa mga taga-Roma, kabanatang 6 at ang talata ay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Amen. Sabi po rito sa ating nabasa, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. Kaya walang ibang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan, walang ibang makapagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao, kundi ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi si Pedro, hindi si Juan, hindi si Mateo, hindi si Maria, kundi tanging sa Jesus lamang ang daan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Everybody shall praise the Lord. Kaya ngayon nakakalungkot, marami po tayong mga kababayan na nagtuturo na ganito, hindi Diyos si Jesus, kundi tao lamang. Kung tao lamang, hindi magbabago ang ating buhay. Kung tao lamang si Jesus, sayang ating paglilingkod. Amen. Hindi gagaling ating karamdaman na walang medisina. Gumaling ang ating karamdaman na pakinggan po natin sa mga kapatid na nagpatutuwa lang ginamit na gamot, medisina, kundi sa pamagitan ng pananampalataya, nangako na maglingkod, pinagaling sila ng Diyos. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, sa pamagitan ng gawain nito, sigurado, may buhay na walang hanggan. Amen. Yun po ang dapat asamin ng lahat ng mga tao na nandito sa mundo. Dahil ang buhay ng tao dito sa lupa, kapag umidad ka na ng senior ka na, humihina ang ating physical na katawan. Habang patagdag ang taon na bumibilang sa tao, humihina, at kapag dinapuan ng karamdaman, lalong manghina, hahantong sa kamatayan. Ngunit dito po mga minamahal, ang mga mananampalataya, hindi po natin sinasabi na hindi na po tayo mamamatay. Dalawang ating inaantay. Maaring ang mga Kristiyano na tapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos, dadaan ang ilan sa kamatayan. At ang mga Kristiyano na titira na buhay, tayo po ay kandidato sa rapture. Everybody shall praise the Lord. Tayo po ay kukunin na buhay ng ating pinakamahal na Panginoon. Alin man sa dalawa, hindi ko na binanggit yung maiwan sa rapture. Yung tataka ng 666. Huwag na po natin asamin na maiwan sa rapture, kundi makasama sa pagdagit ng mga banal. Kaya kung may mga Kristiyano mananampalataya na napabilang sa gawain nito, dahil sa edad, dumaan sila sa kamatayan, walang problema. Bakit? Pagtunog ng trompeta, pagtunog ng pakakak, ang mga nangamatay kay Kristo na tapat na sumunod sa kalooban ng Diyos, sila pa yung unang bubuhayin sa alapaap. At ang mga natitirang buhay na tapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos, tayo po ay sasaalapap din at sa Panginoon magpakailanman. Ang ating katawang may kamatayan, katawang may kasiraan, papalitan ng Diyos ang katawang walang kasiraan, walang kamatayan, sasaalapap din. Ang mga namatay kay Kristo, ganun din po ang mangyari sa kanila. Papalitan ng Diyos ang kanilang katawang may kamatayan, katawang may kasiraan, sasaalapap sa Panginoon magpakailan pa man. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya, mayroon talagang Kristiyano maiwan sa rapture. At ilang porsyento ang pag-asa po nila para maligtas? 1%. Yung 1% na sinabi ng ating malapastor, walang kasiguraduhan po yan. Lagi po natin ipinapangaral, itinuturo, sinasalita sa bawat mananampalataya, huwag na po natin nasain na maiwan sa rapture, kundi makasama sa rapture upang magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya paano po tayo makasigurado makasama sa rapture? Manatiling tapat hanggang sa huling hininga po natin. Manatiling tapat hanggang tayo po'y may lakas, may buhay. Manatili po tayong sumusunod sa katwiran at kalooban ng Diyos para ang pangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan ay ating makamtan. Palakpakan po natin ang ating dearest Jesus. Amen! Kaya po mga minama, hindi lang panandali ang pagpapala ang gantimpala ng Diyos. Ang pinakamahalaga ay ang buhay na walang hanggan kasama siya. Kaya ang ating gawin bilang tayo po ay mananampalataya kay Kristo, ituon ang puso, hindi lang sa mga bagay sa mundo, kundi sa buhay na walang hanggan. Amen! Ang mundo ay puno ng mga bagay na mabilis lumipas. Kayamanan, katanyagan, kasiyahan, at tagumpay. Marami po tayong nababalita na ina-upload sa social media. Nag-aral, pagtapos ng pag-aaral, mag-graduate na, humantong sa kamatayan. Di ba? Marami po tayong nababalitaan po mga minamahal.
na nagsumikap. Sabihin naman po natin, naging tanyag yung ilang mga kababayan po natin. Sikat, ngunit panglupa lamang po yan. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya, hindi man tayo kilala ng lipunan, hindi man tayo kilala ng ating kabarangay, hindi naman tayo kilala ng ating mahal na Pangulo. Ang mahalaga, kilalang kilala tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya ang ating gawin, Colossus 3:2. Set your affection on things above, not on things on the earth. Amen! Kaya ang tunay na buhay ay hindi nasusukat sa kung anong mayroon tayo sa mundo. Maraming mga tao diyan, mga milyonaryo, mga bilyonaryo, mga trilyonano, higit pa, samantalang tayo sapat lang ating kabuhayan. Ngunit, kung i-compare po natin ang ating katayuan sa mga pinakamayaman tao sa daigdig, mas mayaman tayo sa kanila. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Bakit? Tagapagmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Na ating mga inaapakan doon, inaapakan lang, brilyante at ginto. Samantalang dito sa lupa, pinaghanap ng marami mga tao. Ninanasan nila na makuha yung ginto at brilyante. Samantalang, kapag ang tao nakasumpong na sa buong katotohanan, napatago na po sila sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ikaw na ang pinakamapalad sa lahat ng mapalad. Maraming tao dito sa mundo, mapalad po sila. Dahil maranya ang kanilang buhay. Natutulog sila sa malamig na lugar, may aircon, 1, 2, 3, 4, higit pa. Maganda, maranya ang kanilang buhay. Sabihin na natin, pinakamayaman na. Ngunit dito lamang po ang kanilang buhay. Samantalang tayo po mga kami, sapat lang ating kabuhayan. Ngunit kapag ikaw ay Kristiyanong tapat at sumusunod sa kalooban ng Diyos dito ba lamang sa lupa, ibubuhos sa iyo ng Diyos ang masaganang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan, pinatunayan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung makakilanaw, kung ikaw ay napabilang na sa gawain nito, ikaw na ang mapalad. Everybody shout, praise the Lord! Mas mapalad tayo dahil makakapiling po natin ang ating Diyos Jesus, ang Hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon, ang Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ano po ang dapat po natin gawin? Dahil totoo may pangako ang Diyos sa buhay na walang hanggan, manatiling tapat hanggang sa wakas. Nakakalungkot ang ibang mga Kristiyano, ibang mga mananampalataya. Malapit na po tayo magtapos. Yan, 30 minutos na. Malapit na. Mga minamahal, marami po tayong mga mananampalataya na naglingkod sa Diyos. Hanggang una lamang yung pagsusumigasig, yung kanila pong kainitan na naglilingkod sa Diyos. Pagkatapos nung wala na. Mayroon tayong mga mananampalataya, kalagitnaan ng kanilang paglilingkod, masigasig, mainit, kalaunan, wala na. Hindi po ganoon ang nais na Diyos, kundi habang may pagkakataon, habang may lakas, panatilihin po natin yung ating kasigasigan, kainitan na naglilingkod, sumusunod sa katuwiran ng kalooban ng Diyos para tiyak ang pangako ng Diyos, langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Trusting God is never wasted. Even when you don't see it now, God is preparing something greater than you expect. Everybody shout, praise the Lord. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi kailanman nasasayang. Kahit hindi po ba nakikita ngayon, may inihahanda ang Diyos na higit pa sa iyong inaasahan. Everybody shout, praise the Lord. Akala po natin yung langit na pangako ng Diyos, maganda. Yari sa ginto at brilyante, yung natatarok na ating kaisipan na pinakamaganda na, hindi pa yan naabot sa inihanda ng Diyos para sa atin. Amen? Yung ating natatarok na kaisipan na pinakamaganda na, wala pa yan po mga minamahal. Sadyang walang kasing ganda yung inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Doon sa ating tunay na tirahan, doon sa ating tunay na tahanan, sa piling ng Diyos sa buhay. Everybody shout, praise the Lord! Last verse na po tayo. Psalms chapter 37, verse 5. Huling talata na po tayo. Salmo 37:5. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Amen. Amen.
Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong landas, at magtiwala ka sa Kanya, at Kanyang gagawin ito. Everybody shall praise the Lord. Kaya kapag ang tao ay nagtitiwala at nagpapasakop sa Diyos, hindi siya pababayaan ng Diyos, kundi aakayin siya sa tamang direksyon at katuparan ng kanyang mabuting layunin. Palakpakan po natin ang ating dear Jesus. Amen. Malapit na po tayo magtapos. May isang ilustrasyon na angkop sa ating tinatalakay sa umagang ito. 5 minuto na lang. May isang magsasaka na nagtatanim ng binhi. Araw-araw niya itong dinidiligan kahit wala pa siyang nakikitang usbong. Lumipas ang araw, tila walang nangyayari, pero hindi siya tumitigil. Hanggang isang araw, tumubo ang halaman at nagbunga ng sagana. Everybody shall praise the Lord. Nasunod po natin. Ganyan ang pagtitiwala sa Diyos. Hindi mo agad nakikita, pero siguradong may aanihin ka. Ito po yung ating paglilingkod. Hindi tayo nagbabakasakali rito baka tayo po'y makarating sa langit. Hindi tayo nagbabakasakali rito para baka tayo maligtas. Kundi sa paglilingkod po natin sa ating pinakamahal na tapat na ating kakamtin, yung katiyakan, kasiguruhan sa buhay na walang gana, pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin na tapat na sumusunod sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sa gawain na ito po mga minamahal, dahil totoo ang Diyos sa gawain na ito, kapag ikaw ay nagsakripisyo, naglingkod, sumunod sa bala na utos ng ating pinakamahal na Panginoon, kung nais mo natin malaking gantimpala ang ating kakamting pagdating po natin sa langit, dito pa lamang sa lupa, huwag mong kapaguran ang maglingkod sa Kanya. Amen. Kaya yung pangaral ni Apostol Pablo sa Galacia, nakita na Apostol Pablo, yung ilang mga Kristiyano, mga mananampalataya, na sa kanilang paglilingkod, parang tinatamad na po sila, parang ayaw na silang gumagawa man sila, parang pilit na lang, napipilitan na lang. Kaya pinangaral ng Apostol Pablo, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa tagdang panahon, tayo ay magsisipag-ani kung hindi tayo manganghimagod. Everybody shall praise the Lord. Kaya po mga minamahal, tiyak na may kasiguruhan ng ating kaligtasan na tatamuhin sa piling ng Diyos sa buhay. Dahil dito pa lamang sa lupa, lumakip ang kapangyarihan sa bawat sumasampalataya sa Kanyang banal na pangalan. Dito nagbago ang ating buhay, ang pagbabago mula sa Diyos. Dito po gumaling ang ating mga karamdaman. Dito nalutas ang ating mga problema. Dito tayo nagkaroon ng kapayapaan sa puso at isipan. Higit sila sa pagsampalataya po natin sa banal na pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. May katiyakan po tayo, kasiguruhan sa langit na pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Kaya mga minamahal, yung awit na, yung inaawit po natin, yung handa ka na ba? Ang mensahe niya po niyan, handa ka na ba? Handa ka na ba sa pagdating ng mailikha? Ginagarap mo ba ang kanyang kalooban? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suruin mo na kung nagawa mo na ang kalooban ng Diyos. Everybody, shall praise the Lord. Tayong lahat ay